tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lubos kami na nagpapasalamat sa gabing ito. Kami po ay muli tinipon mo upang mag-aral sa iyo at sa iyong mga salita. Sa gabing ito, patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin, sa aming mga pag-aaralan. Tulungan mo kami, Panginoon, patuloy na mapag-unawa pa namin ang gusto mong malaman namin at matutunan namin sa gabing ito, Diyos. Lord, upang makilala ka pa namin ng lubusan, dalangin ko po na yung mga kapatid, Panginoon, ay patuloy na hipuin mo at paalala mo sa kanila ang gawain ito, na Miyerkules na naman at oras na upang kami ay mag-aral ng iyong mga salita. God, dalangin po namin na mga kasamahan po namin, ang aming mga mahal sa buhay na wala pa ngayon, gabayan niyo po sila at makarating ng maluwalhati at ligtas sa aming kani-kaniyang tahanan. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila at makasama po namin sa pag-aaral na ito. Lord, gayon din po, tulungan mo po yung mga lahat ng makikinig ay patuloy na magnasa, na makilala ka pa ng lubusan, at dalangin po namin na mas marami pang mga tao maabot ng mga salitang ito, ng iyong mga katotohanan, upang marami pang tao makakilala sa aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo lahat ng makikinig at patuloy, Panginoon, na nagsumusubaybay sa aming live stream. Gabayan niyo po kami at patnubayan, maging ang aming pananalangin mamaya sa aming mga prayer requests. Samahan po ninyo kami at gabayan. Salamat po, Ama, sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen, amen, amen. Amen po. Sige po. Saglit lang po. Inom lang po ako. Magandang gabi po muli. Sa gabing ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan. Hindi pa rin po tayo tapos sa ating pinag-aaralan about the parable of Jesus Christ, ang mga talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sa gabing ito, ang pag-aaralan natin ay the parable of the prodigal son. Ang talinghaga patungkol sa alibughang anak. No? Okay. Itong parable na ito ay isa sa mga famous, no? Kilala, alam lahat ng maraming mga tao, Kristiyano man o hindi Kristiyano, maging mga batang maliit sa Sunday school, na pag-aaralan ito, no? So, ito po ay tinatawag din na parable of all parables. Ito yung pinakakilala, marami nakakaalam sa kasaysayang ito, pero hindi porket masyado ng palasak o masyado na naririnig ay hindi na dapat ituro. Alam natin na hindi nagbabago ang salita ng Diyos, at meron pa tayong matututunan kahit na ilang beses na natin napag-aaralan ang salitang ito ng ating Panginoon. Isang natutunan ko sa aming pag-aaral nung ako po ay dalaga at nag-aaral kami sa Bible, ay wag daw po kaming magkaroon ng fear na ituro yung mga familiar text o familiar story in the Bible, no? Tama po 'yun kasi lagi naman po may bago na revelasyon, bagong aral na inihahayag ang ating Panginoon. At sa gabing ito, itong desire ng ating puso na marami pa tayong matutunan patungkol sa talinghagang ito. Sige po, basahin po natin Luke 15:11 to 19, the parable of the prodigal son. Luke 15:11 to 19. Sabi po diyan,
Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilistay niya roon sa mga bisyo at ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng tinding tagutom sa lupain yaon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil na wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga punong kahoy na pinakapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Okay. So, gayang ng nasabi ko, ito po ay pamilyar na istorya o talinghaga sa Biblia. So, alam na natin ang mga nangyari dito sa istoryang ito, sa talinghagang ito. Pero, ang tanong, bakit ito itinuro ng ating Panginoong Jesucristo? May dahilan kung bakit ito tinuro ng ating Panginoon. So, kaya babalikan natin yung mga context nito. Yung ibig sabihin ng context, ginagamit po yan para context principle ay ginagamit po sa pag-i-interpret ng Biblia, no? So, kailangan yung mga nasa taas at nasa babang mga teksto ay kailangan din nating alamin, basahin at pag-aralan, no? So, titingnan natin bakit tinuro to ng ating Panginoon Hesus. Ano ang naging dahilan bakit kunento ito ng ating Panginoon Jesucristo. At ang audience niya dito ay mga maniningil ng buwis, mga makasalanan, at yung mga pariseo at skriba o yung mga religious leaders, no? So, balikan natin ang sinasabi po sa mga naunang talata. Sa Luke 15, makikita po natin bago saysayin ng Panginoon yung prodigal son o parable of the prodigal son, ay makikita po natin na nauna pong sabihin po niya o isaysay niya yung patungkol sa parable of the lost sheep, no? Talinghaga patungkol sa nawawalang tupa. At ito ay napag-aralan na po natin noong nakaraang mga linggo, no? So, nandito din yung tinatawag na parable of the lost coin, yung nawawalang barya, nawawalang pera, no? Na nauna, bago po sinaysay niya yung verse 11 hanggang verse 19. So, before that, the lost son, yung nawawalang o alibughang anak, ay nauna po na sinabi ng Panginoon, lost sheep at lost coin, no? So, tatlong istorya o may dalawang istoryang nauna bago saysayin niya yung parable o talinghaga patungkol sa alibughang anak. So, ano pinupunto ng ating Panginoon? Kung makikita natin, isa lang mga pinupunto ng ating Panginoon kaya niya sinaysay. At yung pangatlo, yung alibughang anak, isa lang pinupunto niya patungkol po sa biyaya ng Diyos, sa grace of God, sa biyaya ng Panginoon, sa sukdulang biyaya ng Diyos. Alam po natin na tanging ang ating Diyos lang ang nakapagbibigay ng sukdulang biyaya, no? Hindi natin deserve ang pag-ibig, hindi natin deserve ang mga ganitong bagay, mga biyaya at pagpapala, pero ibinigay niya sa atin. No? Pero we must understand, kinakailangan natin matutunan, maintindihan, maunawaan ang puso ng Panginoon kung bakit niya sinaysay yung mga talinghagang ito.
So, magsimula po tayo sa verse 1. Sa Luke 15, verse 1, sabi po diyan, isang araw nga ang maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. So, kung mapapansin po natin dito, na sa Luke 15 verse 1, sino daw po nagsilapit sa ating Panginoon? Sinasabi po dito na ang nagsilapit sa Panginoon ay walang iba, kundi ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila po ay parehas na makasalanan. Dahil alam natin ang mga maniningil ng buwis, na pag-aralan na po natin yan ng mga nakaraang linggo, na sila po ay makasalanan. Sila po ay galit sa kanila, yung mga kababayan nila, dahil kababayan nila, pero ginagawan pa nila ng masama, ninanakawan nila, at sinisingil nila ng napakalaking halaga. No? So kaya maraming Hudyo ang galit sa mga maniningil ng buwis. Pero ang sabi po dito, ang mga maniningil na buwis at mga makasalanan ay pumaroon sa ating Panginoong Hesus upang, ano pong gagawin nila? Upang makinig ng salita ng Diyos. So ito po, no? Pinasya po at palagi po natin nakikita at pinapasya ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan na makinig sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ito ang mga religious leaders, ang mga Pharisees, ang mga Sadducees na sinasabi din sa mga talatang yan na naparito din naman ang mga Pharisees at Sadducees upang mag-complain, upang magsalita ng kung ano-anong mga salita, hindi maganda, masama, at parang ginajudge nila ang ating Panginoon. Pumarito sila, hindi upang makinig, kundi upang hatulan si Jesus, upang hanapan ng mali ang ituturo ng ating Panginoong Jesus, no? Sabi po sa verse 2, nagbubulong-bulungan mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan, no? So ito yung complaint nila dahil napapansin nila na si Jesus Christ ay laging nakikasalimuha at hindi lang nakikakasalimuha kundi mismo ang ating Panginoong Hesus ay inakusahan nila na nakikisalo sa mga makasalanan, no? Nakikisama sa mga makasalanan. At sila'y nagsasalita ng hindi maganda pa sa Panginoon. Yan ba yung sinasabing Misaya na ang kanyang mga kasama ay lagi ay hindi mga reliyosong tao at hindi mga banal kundi mga makasalanan. So, kaya nga po, sinaysay ng ating Panginoon ang talingga patungkol sa lost sheep, sa lost coin, at sa pangatlo ay ang patungkol sa the lost son. No? Tingnan po natin na ang ating Panginoon Jesus ay mahilig po siya magkwento. No? Sabi sa verse 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. No? So, nagkwento na ang ating Panginoon patungkol po sa parable of the lost lost son or the prodigal son. Meron daw isang tao na may 2 anak na lalaki, isang panganay at isa ay bunso. At sinabi ng bunso sa kanyang ama, no, ibigay mo sa akin ang mamanahin ko at hinatiin ng amang kanyang ari-arian. So, makikita po natin, 3 po ang characters sa story na ito o talihanggang ito. Ang ama at ang 2 niyang anak. Ang una ay panganay at ang pangalawa ay ang bunso. No? Ang panganay ay very religious at ang bunso ay very rebellious. No? Parang magkaiba po ang 2 anak niya na to. No? So, hiningi ng bunso ang kanyang inheritance, ang kanyang mana, no? Kung titingnan po natin ay parang yung ginawa po ng bunsong ito ay disrespectful po sa kultura ng mga Hudyo, no? Kasi hindi papatay ang tatay niya, kinukuha na niya yung kanyang mana. Kadalasan alam natin na binibigay lang yung mana kapag malapit ng mamatay ang kanyang ama o ang magulang, no? Pero
kung makikita po natin, itong lalaking to, yung bunso, ay hiningi na niya yung kanyang mana. Siguro marahil ay gusto niya magkaroon ng freedom, no? Sa katunayan, actually, hindi lang pera ang habol ng lalaki ito. Dahil kung pera ang tatanungin natin na bakit pa niya kinuha yung kanyang kayamanan, mas malaki ang hati na mapupunta sa kanya kung mananatili siya doon sa ilalim ng poder ng kanyang ama. Pero, hindi kayamanan o money ang kanyang hangad lang, kundi kalayaan. Gusto niya magkaroon ng freedom. Gusto niya maranasan na kung paano niya gastusin yung pera na sa kanya, no? Kung paano niya gastusin lahat yan sa kanyang pangangailangan o sa kanyang buhay na malaya, no? So actually, parang hindi lang talaga pera ang hinahangad ng lalaki, kundi maranasan niyang malaya siya, no? Maraming mga ganyan tao na gustong matikman yung laya, na gusto na nilang mag-isa, gusto na nilang mag-solo, gusto na nilang ganito, no? Kaya humihiwalay sa kanyang mga magulang, no? Pero ano nangyari? Dahil napakabuti ng kanyang ama, na kahit alam niya na hindi maayos, hindi tama, dahil alam naman natin kung mahiwalay ang isang anak sa kanyang magulang ay yung walang titingin sa kanya, walang sasaway sa kanya kung meron siyang ginagawang hindi maganda, hindi mabuti, hindi tama. Pero kung merong tao na kasama siya o nakikita siya ng mga magulang, ang mga magulang hindi papayag na ang mga anak nila ay gumagawa ng mali at masama, di ba? Dahil sa mahal nila ang kanilang anak, pero gusto nga niya maging malaya, kaya yun ang nangyari. At hinati nga ng mabuting ama ang kanyang ari-arian, no? So binigay yung para sa bunso, yung kanyang ari-arian. At alam natin sa kultura ng mga Hudyo na ang binibigyan ng prioridad ng bawat pamilya ay ang mga panganay. So ang panganay ay tumatanggap ng double portion, no? Double portion, kaya ang eldest ay tatanggap ng 66% na kayamanan ng kanyang ama. At ang bunso o isa pang anak ay tatanggap lang ng 33%. So, napakalaki ng difference, no? Pero sabi ko nga sa inyo na hindi money lang ang gusto niya, kundi gusto niya yung freedom, independence, no? Gusto niya yung malaya, hindi kayang hindi walang sino mang hahadlang sa kanyang mga gusto, no? Minsan ganyan din tayo bilang mga Kristiyano. Minsan parang may mga Kristiyano na kailangan lang si Lord kapag may mga pangangailangan sila, pero pagka nasa kanila na yung blessing, parang hindi na nila naaalala ang Panginoon sa buhay nila, no? So, para bang layan-laya sila dahil wala silang pangangailangan, di nila kailangan ng Panginoon, pero pag dumating na yung problema, pagsubok sa buhay, saka lang sila bumabalik sa ating Panginoon, no? May mga tao na parang ang bunsong anak ay parang gusto lang yung kayamanan sa kanyang ama, no? Pero sa tingin ko ay wala din talaga yung love, yung respect sa kanyang magulang. Dahil kung may pag-ibig ka at may respeto ka sa magulang mo, hindi mo siya iiwan, no? Alam mo, tatanda yung magulang mo, o kung siguro kung mag-aasawa siya, hindi naman siya lalay yung magpapakalayo-layo. Pero sinabi dito sa kasulatan na siya, nang makuha na niya yung kanyang mga ari-arian at naibahagi na sa kanya, nagpunta siya sa malayong lupain, no? So nagpakalayo-layo siya, malayo sa kanyang ama, malayo sa kanyang
pamilya, malayo sa kanyang mga relatives. So, lahat nilayuan niya at namuhay siyang mag-isa lamang, no? Minsan, ganun din tayo pag may mga tao na pagka may mga blessing, hindi na nila naalala ang Diyos, no? Nagpakalalayo-layo sa Panginoon, hindi na nila naalala ang Panginoon, no? Hindi na umattend ng church, no? Wala na. Dahil nasa kanya ng lahat, nasa kanya yung yaman, nasa kanya lahat ng pangangailangan, no? At may pagkakataon tayo, mga tao, kahit na Kristiyano na minsan, nagsasabing Kristiyano, pero hindi pa talaga bago, no? Minsan, ganyan din tayo. Gusto lang natin ay blessing, pero hindi natin gusto yung tayo ay i-hold ng Lord, no? Kupkupin ng Panginoon. Hindi natin ninanais na magpakupkup sa ating Diyos, no? Gusto ng iba ay maging malaya sila, na nagagawa nila yung gusto nila, kung saan pumunta, kung saan ano ang gawin nila, maging parang minsan hindi na nagiging parang Kristiyano, kundi talagang makamundo na, no? So nagpakalayo-layo sa Diyos, no? Dumadating ang pagkakataon na yung blessing gustong-gusto mo, pero yung blesser hindi, yung parang iniiwasan mo. Yung provision, gustong-gusto natin yung provision ng Diyos, yung na ibibigay ng Panginoon, pero yung provider, hindi po natin binibigyan ng halaga. Yung healing, gustong-gusto mo, pero yung healer, hindi ka lumalapit talaga sa Kanya, no? So, yun lang gusto ng marami, yung ibibigay ng Diyos, pero yung Diyos na nagbibigay o nagbe-bless, o yung giver, ay para bang hindi talaga nakakatanggap ng love o yung pag-ibig na ninanais ng Diyos na makita sa kanila, no? So mag-ingat po tayo diyan, no? Dahil ang lalaking ito na matapos na kunin niya, makuha niya yung blessing, nagpakalayo-layo na siya, no? Kaya nga minsan maging aware po tayo, kahit nabigyan ka ng Diyos ng malaking yaman, bigay ng Diyos yung katugunan sa iyong mga panalangin, huwag tayong lumayo sa Kanya. Lalo pa rin tayong lumapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos, at patuloy na magpasakop sa Kanya, magpakupkup sa Kanya. Dahil kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Mapapahamak po ang tao, no? At ito rin po yung nangyari dito sa lalaking ito na bunsong anak, no? So, eto na, sabi dito, at sa verse 13, pagkalipas na ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagit, nagpunta sa malayong lupain. Nilistay niya roon sa mga bisyo at lahat niyang kayamanan. No? So, ibig sabihin, ginamit niya lahat ng pera. So, yung perang yon na tinanggap niya bilang mana, imbis na kanyang palaguin, imbis na kanyang pagyamanin, hindi ginastos lang nito sa paluging paraan, no? So ano nangyari? Dahil hindi natin alam kung ano yung future natin, at ang bunsong lalaking to, hindi niya alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas, hindi niya napansin, napakabilis ng panahon na paubos yung pera niya. At wala na siyang kakayanan na pigilin yung pag-ubos ng kanyang pera. Dahil pag marami kang pera, marami kang kaibigan, maraming lumalapit sa iyo, nagpapalibre, nanghihingi, nanghihiram, nangungutang, yan. So hindi niya malay-malayan na naubos ang napakadaming pera na dumating sa kanya. No? So, ano nangyari? Dahil naubos ng kanyang pera, wala na siyang mahingan, hindi siya makahingi ng tulong sa iba,
Kasi yung mga taong dahil nasa malayo siyang lugar, foreigner siya doon. Wala siyang ganong kakilala. Nagkaroon siya ng kaibigan dahil lang marami siyang pera. Pero kung narito, nang nawalan na siya ng pera, unti-unting nag-alisan ang mga kaibigan niya. No? Yung mga taong naging malapit sa kanya nung marami siyang pera. Pero nung wala na siyang pera, unti-unting nag-alisan ng lahat ng ito. At nang siya ay nagpasimulang mga ilangan, walang sino mang tumulong sa kanya. No? Sabi sa verse 15, at dahil sa nagugutom siya at wala siyang mapakain sa kanyang sarili dahil wala na siyang pera, sabi sa verse 15, na masukan siya sa isang taga roon at siya pinagtrabaho nito na isang babuyan. No? Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanyang ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bunga ng punong kahoy na pinakapagkain ng mga baboy. O, tingnan nyo, naranasan niya pinaka-lowest, mababang uri, no? Noon, sa kulturang Hudyo, sa Middle East, bawal po doon ang baboy. Bawal silang kumain ng baboy. So, hindi po inaalaw doon na kumain ng baboy. Hinuhuli po at kinukulong yung mga tao na gumagawa po noon. Kaya, yung pang mag-alaga ng baboy, no? So, bawal din po yun. Kainin lalo ang mga baboy. So, ito ay naranasan niya yung pinakamababang bahagi ng buhay niya na halos wala siya makain, buti pa yung baboy, may kinakain, siya walang makain, no? At halos nakainin na niya yung pagkain ng baboy sa sobrang gutom. So, ito po yung resulta ng kasalanan. Ang kasalanan ay nakakadiri, no? So, siguro nung inaalagaan niya, pinapakain ng baboy, nadidiri siya kasi bawal nga sa kanila kumain ng baboy, no? O di mag-alaga pa ng baboy, no? So parang nakakadiri, pero tiniis niya to dahil wala siyang alam na trabaho dahil siya ay isang lumaki na mayamang tao, no? So dito, ano po yung aral na pinapakita ng Panginoon? Minsan, ganito po tayo, na pag minsan may mga blessing na dumating sa atin, mga pinagpala tayo ng Diyos, nakakalimutan na natin. Nakakalungkot kasi nakakalimutan mo yung nagpala sa iyo. No? Dahil sa nakalimutan niya, yung nagpala sa kanya, hindi niya ginastos yung mga biyaya at pagpapalang yun sa tamang paraan. Nakalimot siya. No? So kaya nung nalimutan niya, yung nagpala sa kanya, unti-unting naubos ang lahat ng ito. Hindi pwede na hindi maubos yung mga pera na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, lalo na kung hindi mo ginagamit para palaguin. Kundi gasta ka lang ng gasta, lahat din yun ay mauubos. Diba? Nakakabalita tayo, yung mga nanalo sa loto, yung mga nanalo sa malaking ganito, karoon ng malaking pera, pero ilang taon lang, nawala na yung pera nila, no? So, nung time na to, na down na siya, hirap na siya, naiiyak na siya sa kanyang nararamdaman at nararanasan, naalala niya kung sino talaga siya. Yan, no? Minsan, naalala lang natin kung sino talaga tayo kapag dumantong tayo sa hindi magandang kalagayan. Tama po ba? Sad to say, minsan naalala lang natin na may Diyos kapag tayo nahantong sa hindi magandang kalagayan. Diba may mga tao na kaya lang muli naalala ng Diyos kapag may sakit na sila, kapag ubos na yung kayamanan nila, kapag nagkaroon ng sapin-sapin problema sa buhay nila, saka lang nila naalala, ay oo nga pala, nakalimutan ko na ang Diyos. No? Sa tagal ng panahon,
na nagpasasa ka sa blessing na binigay sa iyo ng Panginoon, tapos nakalimutan mo siya, tapos ngayon na dumaan ka sa mga pagsubok, saka mo lang naalala. No? Ito ang ginawa ng lalaki. Naalala niya ang Diyos, naalala niya na anak, na yung tatay niya. Sabi niya, naalala niya ngayon kung sino siya. Ano ang sabi? Ngunit, napag-isip-isip niya, sa verse 17, ang kanyang ginawa at nagsabi siya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay dito sa gutom. Ayun, naalala niya, no? Sabi niya, sa bahay ng tatay ko, ang dami naming katulong, labis-labis yung mga pagkain ng mga katulong namin. Ako ang anak, pero nandito ako ngayon, nasa abang kalagayan, no? So, itong time na to, saka lang niya naalala kung sino talaga siya. No? Okay. So, anong sabi niya? Sa verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos. O, tinan nyo? Naalala na niya ang Diyos ngayon. No? Sabi niya, babalik ako. No? Sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. No? Saka lang niya naalala ang Diyos. Saka lang niya naalala ang tatay niya. Iniwan niya ng matagal, no, na naghihirap. Ibig sabihin, mayaman nga itong lalaki ng tatay niya, maraming kayamanan, maraming utusan, pero matanda na ang ama niya. Pero iniwan niya, no? Parang wala siyang care. Okay, basta ako, eto na yung mga biyaya, eto na yung mga mana ko, okay na ako dito. Kahit walang ama, basta meron lang siyang pagpapala, no? Minsan ganyan tayo, no? Kahit na dahil meron kang pagpapala, nalimutan mo na ang Diyos. Pero nang dumating sa iyo mga pagsubok na ito, ano nangyari, no? So, naalala mo, ngayon mo lang naalala ang Panginoon. Ngayon, ang sabi niya, babalik ako sa aking ama. Ang sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Okay, sa tingin niyo po ba, bakit babalik yung lalaki doon sa kanila, sa bahay nila? No? Bakit siya natauhan? Babalik ba siya dahil mahal niya ang tatay niya? O kaya siya babalik dahil nagutom siya? Ano po sagot natin? Sa tingin ko, kaya lang siya babalik dahil naranasan niya yung gutom. Dahil alam niya, sabi niya sa una, sa bahay ng tatay ko, ang daming pagkain. Di po ba? No? Pero wala talaga yung love. Yung totoong pag-ibig sa kanyang ama, no? Pero kung makikita po natin yung napakalaking pag-ibig ng kanyang ama sa kanya, na kahit siya ay nagkamali at nagkasala, no? Okay, anong sabi? No, sabi, tumayo siya. Anong sasabihin niya pag nakita niya ang kanyang ama? Sabi, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Tapos, pangatlo, ibilang mo na lang akong isa sa iyong alipin o alila. No? So, minemorize niya yun. Yung salitang yun. No? Pag naharap niya yung tatay niya, nagkaharap sila, yun ang sasabihin niya. No? Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. No? Yun ang sasabihin niya, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat tawagin mong anak, kundi ibilang mo na lang ako sa isa sa iyong mga alila o alipin. So, nagpasya siya at bumalik na siya sa kanila. Naglakbay siya sa malayong lugar. So, walang kaalam-alam ang magulang niya, ang tatay niya, kung kailan babalik ang kanyang bunsong anak. Hindi niya alam na isang araw ay babalik pa ito. Dahil nang umalis ang kanyang anak, lahat tinangay niya, lahat dinala niya, ni walang man lang siyang iniwan na anuman. Diba?
Minsan pagbabalik tayo, sabihin pa natin, mag-iiwan ako ng konting damit kasi babalik pa ako. Marahil tong lalaki ito, lahat kinuha na niya eh. Kaya alam ng tatay na, naku, mukhang hindi matatagalan pagbabalik ng anak ko. Hindi niya inisip na babalik pa yun, no? Wala man lang pasabi-sabi, wala man lang cellphone pa noon, wala man lang telegrama pa noon, no? So, napakahirap sa katayuan ng isang ama na kanyang anak ay mawalay sa kanya, no? Pero nang nagpa-siya umuwi sa kanila, ang sabi, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama. Sa tingin po natin, bakit hindi naman niya alam na darating yung kanyang anak, pero malayo pa. Uy, anak ko yata yun ah. Tama, hindi ko nalilimutan kahit ilang taon na siyang nawala. Hindi ko nalilimutan, anak ko yun. Lakad pa lang, anak ko yun. Kaya, sabi, malayo pa lang natanaw siya ng kanyang ama. At sa tingin natin, sa tingin ko, kaya malayo pa lang nakilala na niya ang kanyang anak, malayo pa lang natanaw na niya at nakita na niya anak dahil lagi siyang nakatanaw sa kanilang gate. Lagi siyang nakatanaw dun sa daan patungo sa kanilang bahay na araw-araw marahil ay hinihintay niya ang pagbabalik ng kanyang anak. No? Okay. So, malayo pa lang. At dahil dito, sabi, dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong. Ayan. So, nakita niya, anak ko nga yun. Alam nyo, sa katunayan, isang kultura ng mga Hudyo, na kapag above 30 years old ka na, bawal ka nang tumakbo. Hindi ka na dapat tumakbo. Bakit? Kasi, pag tumakbo sila, ganun, para bang hindi maganda sa kanila yun dahil di po ba mahaba sila ng damit. Tinataas na nila yung kanilang damit, yung parang duster, at nakikita yung kanilang disrespect, hindi respetado ang isang tao na tumatakbo na gano'n, na nakikita yung kanilang salawal, yung kanilang panloob, no? So, bawal sa kanilang tumakbo, pero itong lalaki ito, anong bawal? Ano ko to eh? Kaya tinakbo niya. Hindi niya inintay yung kanyang anak ang lumapit sa kanya, kundi siya mismo, ang matandang taong ito, ang matandang amang ito, siya ang tumakbo at sinalubong niya, niyakap niya at hinalikan niya ang kanyang anak. Hello? No, napakaganda, no? So, ibig sabihin po sa wikang Grego, yung hinalikan dito, ibig sabihin po nito, yung continuous kiss, yung bang walang pagitan na nang mahagkan niya at mayakap niya kanyang anak, talagang yung halik niya sunod-sunod, no? Na hindi na makapagsalita yung kanyang anak, nasasabihin na niya sana, Ama, nagkasala ako sa Diyos, yung kanyang minemorize, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Huwag mo na ako ibilang na yung anak, kundi gawin mo na lamang. Hindi na niya nasabi yun dahil yung kanyang ama ay walang tigil na siya hinalikan. No? Kaya ang sabi niya, ito na lang nasabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Diba? Dalawa lang yun, tatlo yung kanyang minemorize eh. Pero hindi na niya nasabi yung pangatlo. Dahil ang mabuting ama ay tinawag ang kanyang alila at ang sabi, dali, kunin ninyo ang pinakamainam na balabal, the best robe. Pinakamainam na damit, pinakamainam na balabal, hindi lang basta balabal, kundi pinakamainam na balabal. No? Ibig sabihin, bigyan niyo siya ng pinakamainam na damit, pinakamainam na balabal, bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at sandalyas. No?
So, yung robe na ito ay nagsisignify ng kanyang dignity, no? Ibig sabihin, yung robe, no? Yung balabal, kapa, no? Binalik sa'yo yung dignidad mo. Kinover sa'yo yung iyong karumihan dahil madumi siya. Siguro, amoy baboy pa siya. Hindi pinayagan ng kanyang ama na tuyain siya ng kanyang mga alila na mabaho ang anak niya, na madungis ang kanyang anak, kaya sinuotan siya agad ng robe dahil ito'y nagsusymbolize ng binalik sa kanya yung kanyang dignidad. Sabi, suotan siya ng ring. Sing-sing, ito'y nagpapakita ng authority and access na na-restore sa kanya. Kapangyarihan dahil siya anak ko. Sandal, no? Binigyan siya ng magandang sandalyas. Ito'y nagsisignify ng freedom. Hindi na siya servant, hindi na siya alila dahil sa lupaing pinanggalingan niya. Siya naging isang kaawa-awang alila, alipin, no? Pero, kundi siya pinalaya. Kung titingnan natin, hindi natin maintindihan kung ba't ginawa ito ng kanyang ama. Na ginawan siya ng masama ng kanyang anak, na iniwan siya, na nilustay yung kanyang kayamanan. Pinaghirapan ng kanyang ama, na nilustay niya sa paluging paraan. No? At ang sabi, at magkatuwa tayo. No? Sabi, kumain tayo, katayin yung pinatabang guya. Kumain tayo at magdiwang tayo sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, datapwat siya'y nabuhay, nawala na, ngunit muling natagpuan. At sila ay nagdiwang. Yun, so, nasa loob siya ng bahay, maingay, nagtutugtugan, nagsasayawan. At narito, dumating yung kanyang matandang kapatid, yung eldest son, no? So, nasa bukid doon ng anak na panganay. Nang umuwi siya, ay nang malapit na sa bahay, narinig niya tugtugan, sayawan. Tinawag niya ang isang utusan, tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating na po ang inyong kapatid, no? Dumating na po ang inyong kapatid. Ang inyong kapatid, sabi ng alila, pinagpatay po siya ng inyong ama ng pinatabang guya, at dahil sa inyong kapatid ay nagbalik ng buhay at walang sakit, nagkatuwaan po doon. At naggalit ang panganay, hindi niya matanggap. Ha? Siya na naglustay ng aming kayamanan. Siya na magpakalayo-layo, na hindi man lang inintindi kung anong damdamin ng aming tatay, na iniwan niya ang aming ama, iniwan niya ang kanyang pamilya, no? Kaya naggalit yung panganay at ayaw niyang pumasok ng bahay. No? Nagdadamdam siya. Nagagalit siya. Itong lumistay ng aming kayamanan, nang bumalik, pinagdiwang pa ng aming ama. Siya'y masama. Siya'y rebelde. Ganito, no? Ngayon, hindi siya maintindihan. Ganito talaga po. Pag ang mabuting ama ay lumalakad sa biyaya ng Diyos. Siya isang napakabuting ama. Itong mabuting amang ito, na kaya niyang gumawa ng mabuti sa kanyang anak, kahit ng kanyang anak ay nagkamali at nagkasala. No? Kung sa ibang ama yun, siguro malayo pa lang, nakahulip-kip ng kamay at nakakunot na yung noo. Bumalik-balik ka pa. Hindi mo rin pala kaya aalis-alis ka, lalayas-layas ka, tapos ngayon babalik-balik ka. Pero hindi ganun ang binigay. Hindi ganun ang ginawa ng mabuting ama, kundi yakap, pagtanggap, forgiveness, pagpapatawad, ang pinagkalob niya sa kanyang anak kahit gumawa ng masama ang kanyang anak. Minsan, nahiya tayo lumapit sa Diyos pag tayo nakagawa ng kasalanan. Di po ba? Tandaan po natin, napakabuti ng ating Diyos. Pinakita po dito yung grasya ng Panginoon. No? Tingnan po natin. Kung kayo po may anak, halimbawa 2 anak nyo, yung isa, mabuti, mabait. Yung isa, masama, rebelde, matigas ang ulo. No? May refrigerator kayo sa bahay nyo. Ang may karapatan lang bang kumuha ng laman ng refrigerator ay yung mabait? At yung walang yan yung anak, yung hindi mabait na anak, hindi siya pwedeng kumuha ng
ng, ng anuman sa loob ng refrigerator nyo? Di ba hindi? Kapwa sila pwedeng kumain alin ang gusto nilang kainin doon. Yung masama, yung hindi mabuting anak, di ba? Yung mabuting anak, pwede kumuha ka siya kung ano gusto niya. Yung masamang anak, pwede makukuha niya kung ano yung gusto niya. Hindi na mapagbabawalan. No? Ganon din ang Diyos. Nagbibigay siya ng biyaya at pagpapala, hindi lang sa mabubuti, kundi sa masasamaman. No? Tandaan po natin, may mga Kristiyano na ganyan. Nako, hindi ako nakasimba nung linggo. No? Tiyak, nako, sa buong linggong darating, sumpa ang aabutin ko. Walang biyaya ang Diyos kasi hindi ako naka-attend ng gawain. No? Pero nagtaka ka. Kinalunisan, na-promote ka pa. Ha? Maguguluhan ka, na-promote ako? Ha? Binigyan ako ng ganitong pagpapala ng boss ko? Hindi na nga ako dumalo eh. Alam niyo kung anong tawag doon? Grace of God. Biyaya ng Diyos. Tama po? Di po ba? Kasi ganito po yan eh. Baka naguguluhan ka patungkol sa justice, sa mercy, sa grace. No? Pag justice, halimbawa ganito, halimbawa may sa isang shop, sa isang department store, nakita ka ng gwardiya, nag-umit ka, no? Nang-umit ka ng pagkain, no? Ang justice, sasabihin, dahil nang umit ka ng pagkain, inumit mo ito, nahuli kita, kinakailangan pakulong kita, at kinakailangan kunang kita ng picture, at i-display namin dito na huwag niyong gayahin to, ito ay magnanakaw. Justice po yun. Pero pag ang mercy, ibig sabihin, ganito ang mercy. Sige, naintindihan ko, sabi mo sa akin, kaya mo lang nagawain dahil gutom na gutom ka at wala kang pera. No? Sige, pakakawala na kita. Huwag mo na lang uulitin yan, ha? Mercy po yun. Binigay sa'yo yung habag ng security guard. Pero ang grace ay ganito. Nahuli ka, sasabihin sa'yo, okay, sige. Huwag mo na lang ulitin to. Hindi kita pakukulong, huwag mo na ulitin. Pero, ito 100, bumili ka ng pagkain mo sa McDo. Doon ka kumain. Grace po yun. Yun po ang tinatawag na grasya. At yung grasya na ito ay ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pag alam mo na hindi ka karapat-dapat, may ginawa kang mali, pero pinagpala ka pa rin, ang tawag po doon ay biyaya. Na minsan, mga kapatid, dahil napakalawak ng pag-ibig ng Panginoon, kahit po minsan nagkakamali tayo, pero pinagpapala pa rin niya tayo, biyayaan pa rin niya tayo, ang tawag doon ay biyaya. Tama? No? Mahal tayo ng Diyos, no? Mahal ka ng Diyos dahil hindi ka mahal ka ng Diyos dahil hindi ka mahal ng Diyos dahil di ka mahal ng Diyos dahil mabait ka. O mahal ka lang ng Diyos dahil mabait ka. Hindi. Kundi, minahal ka ng Diyos kasi mabait siya. Mabuti siya. No? So, mga kapatid, tandaan po natin na ang tawag po dyan ay sukdulang biyaya ng Panginoon. Napakalaki at lawak ng biyaya ng Panginoon. At hanggang ngayon, binibigay niya sa atin ang mga biyayang ito. Amen? Amen po? Okay, so tandaan po natin ang kasaysayang ito ng punong-puno ng pag-ibig at biyaya ng ating Diyos. At tayo rin naman, tandaan nyo na mahal tayo ng ating Panginoon at kung tayo'y mahal ng ating Diyos, sisikapin natin na lumakad ng matuwid, lumakad ng kalugod-lugod sa Kanya. No? Huwag natin yung biyaya ng Diyos ay samantalahin o mapagbiyayan Diyos, pero lumakad tayo na lagi kasama siya. Kaya, porket may biyaya sa atin, sosobrahan naman natin. Ibig sabihin, masyado na natin yung biyayang yun ay sasamantalahin natin. Kundi, ang ganti natin sa biyaya ng Diyos ay pag-ibig
sa Kanya at pagtatapat sa Kanya. Amen? Manalangin po tayo. Hallelujah. Ama, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, sa iyong biyaya, katapatan, kaawaan. Pagpalain mong buhay na nakinig, pagpalain mong bawat isa sa amin. Dalangin ko na kayo po ang patuloy na nakakabatid ng bawat isa sa amin. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng awa mo, ng biyaya mo sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po dahil napakabuti mong Panginoon. Tapat ka sa iyong mga salita, tapat ka sa bawat isa sa amin. Patuloy na binubuhos mo ang iyong napakalaking awat habag at ang iyong biyaya sa bawat isa. Lagi mo kami pinapaboran, lagi mo kami tinutulungan. Dinudulog po namin sa iyo ang lahat ng nakinig ngayon at makikinig pa. Pagpalain mo at katagpuin mo ang kanilang pangailangan sa buhay nito. Gayun din, pagpalain mo ang aming prayer request, lahat po ng mga kahilingan, sa panalangin ng aking mga kapatid na ayon sa iyong kalooban, kayo po magbigay ng katugunan. Biyayaan mo po sila ng iyong awa, ng iyong habag, ng iyong pabor, Panginoon. Sino man may makaramdaman sakit, Lord, bigyan mo sila ng kagalingan. Sino man po nangangailangan ng solusyon sa kanilang problema, pangangailangan sa kanilang mga pangangailangan, pinansyal, material, kagalingan, kayo po magbigay ng tulong at katugunan sa mga panalangin ito. Lord, maraming salamat po at patuloy po, Panginoon, na makita po namin sa araw-araw na sa buhay namin ang iyong patuloy na biyaya at kahabagan at pabor sa amin. Tulungan mo rin kami lumakad sa iyo, kasama ka at lumakad sa pag-ibig, sa pagtatapat sa iyo. Yamang ikaw ang Diyos na hindi namin deserve ang mga bagay nito, pero salamat sa iyo at pinagkakaloob mo po sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, lahat po ng patuloy na humihingi ng prayer request, pagpalain mo ang lahat ng prayer request nito at bigyan mo ng katugunan ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Pagpalain mo lahat ng nakinig at makikinig pa. Pagpalain mo ang aming mga buhay, ang aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mga miyembro ng aming pamilya. Kayo po kumatagpo ng lahat ng pangailangan ng aming pamilya, O Diyos. Salamat sa iyong kapurihan, kalwatian, karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen po. God bless po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at ingatan tayo lubos ng ating Diyos.